Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng GLoan sa ating GCash account. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating mga GCash account. And by the way guys, sa mga gustong mag-apply ng GCash loan, may video na po kong ginawa dito kung paano mag-apply ng GLoan. Panoorin nyo na lang po or ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So ngayon magbabayad na tayo at kung nakikita ninyo may balance ako na 1,060 pesos and 19 centavos. So para makapagbayad, punta lang tayo dito sa Borrow. And then may makikita po tayong ganito at dahil sa GLoan yung gusto nating bayaran, i-click lang po natin itong GLoan. At pagkatapos may makikita po tayong ganito. So dito, ako nakikita ninyo 2,000 yung loan na kinuha ko. So dapat nating bayaran yan. And dito may nakikita kayong loan account ID. So tinakpan ko na lang po yung account ID ko. So dito 0 out of 5 pa yung paid ko. Tapos 520 yung dapat bayaran ko monthly. So i-click lang natin tong pay now. And then may makikita po kayong ganito. So dito may nakalagay na payment option. So yung amount due ko is 520 pesos. So yung remaining na GLoan balance ko is 2,600. Kasi yung 2,000 yung niloan ko tapos 600 yung naging interest niya lahat. Kahit bayaran nyo po yan ng buo, kahit isang buwan lang yung nagamit, mababayaran nyo pa rin yung buong interest na 600 pesos or kung magkano man yung interest ninyo. So nasa sa inyo na po yun kung babayaran ninyo ng buo yung balance ninyo para makapag-loan kayo ulit. Pero yung interest talaga, hindi na talaga mababawasan yon. Pero advice ko sa inyo kung wala pa naman kayong balak na mag-loan ulit, sulitin nyo na lang po yung 5 months or ilang months niyo kinuha bago nyo tapusin yung pagbabayad. Kasi ganun rin naman yung babayaran ninyo, yung buong interest pa rin yung babayaran. At kung nakikita ninyo dito sa remaining GLoan balance, hindi nyo pwedeng maklik yung pay in full kasi yung existing balance ng ating GCash account is 1,000 plus lang, tapos itong remaining GLoan balance is 2,600. So kulang, kaya may nakalagay dyan na insufficient balance. So dito sa baba ilagay nyo na lang po yung amount na gusto ninyong ibayad. So kagaya niyan 520 yung ibabayad natin, so ilagay lang po natin dito. At para naman sa mga amount due na may mga centavos or may mga butal, make sure guys exact amount yung ilalagay ninyo, or kung hindi man exact amount, mas magandang sumobra kaysa magkulang para hindi po magkakaproblema. So take note guys, mas maganda sumobra, mag-advance kayo ng payment kaysa kumulang yung amount due ninyo kasi magkakaproblema po kayo. At kung okay na at nalagay nyo na ang gusto nyo yung ibayad, i-click nyo na lang po ang next. At may makikita na po kayong ganito, yung GLoan, tapos yung loan account number, tinakpan ko na lang, tapos yung GCash balance ninyo nandito sa taas, at kung magkano yung amount na gusto ninyong ibayad. So yung total amount nandito, kung okay kayo dyan, i-click nyo na po ang pay. And then may makikita na po kayong ganito. Ito na po yung resibo ninyo. So pwede nyo pong i-screenshot yan or i-download nyo. I-click nyo tong download dito sa baba. Mas maganda pong nakasave at may copy kayo ng mga resibo na binayad ninyo. Kasi if ever may mga problema, may maipapakita po kayo doon. Kasi nandito po lahat yung reference number, ganyan yung amount na binayad ninyo, nandito po lahat. So ulitin ko, i-screenshot nyo po to or i-click nyo tong download dito sa baba at pagkatapos may makikita kayong ganito, receipt save. So nandun na po yun sa gallery ninyo. At kung nakikita ninyo, nabawasan na po yung amount sa ating GCash account. So kung kanina 1,060 pesos tapos kinuna natin ng 520, so naging 540 na lang. So pumasok na po yung payment, nakaltasan na po nila. And by the way guys, sa mga naghahanap ng video kung paano mag-loan sa inyong GCash account, may video na po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap.